Bakit nyo iniikot yan? Huwag mo nang alamin. Bawal. Sa probinsya namin, marami talagang pamahiin na kahit modern na ang panahon, hindi pa rin nawawala. Isa na doon ang bilin ng lolo ko kapag kakain daw sa ibang bahay o handaan, kailangan ikutin ang plato ng 3 beses bago sumubo. Noon, hindi ko maintindihan kung bakit. Para sa akin, parang simpleng ugali lang ng matanda na puno ng takot sa kung ano-ano. Pero simula noong gabing iyon, hindi ko na kailanman kinwestiyon ang bilin niya. Lumaki ako na sinusunod ang utos ni lolo. Kahit minsan pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Sinasabi nila na parang matanda raw ako kumilos, lalo na kapag tahimik akong umiikot ng plato bago kumain. Ngumingiti lang ako at hinahayaan sila. Hindi ko rin kasi maipaliwanag kung bakit ginagawa ko iyon. Basta alam ko lang, may dahilan si lolo. Isang gabi, inimbitahan ako ng kaibigan kong si Melvin sa birthday niya. Medyo malayo ang bahay nila, nasa dulo ng baryo, kung saan bihira na ang ilaw at puro puno at talahib ang paligid. Pero dahil matagal ko na siyang kaibigan, pumunta pa rin ako. Pagdating ko doon, masaya ang paligid. Maraming tao, may kantahan, may tawanan, at syempre, maraming pagkain. Inalok agad ako ni Melvin. Pre, kain ka na. Ang daming handa. Sabi niya habang inaabot ang plato. Kumuha ako ng pagkain. May pansit, barbecue, at kung ano-anong ulam na mukhang masarap. Pero habang nakatitig ako sa plato ko, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Parang biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang ang bilis kong nabusog kahit hindi pa ako kumakain. Naalala ko bigla ang bilin ni lolo. Tahimik kong inikot ang plato ko ng 3 beses. Sinigurado kong walang nakatingin. Parang nahihiya pa rin ako kahit sanay na ako. Pagkatapos, dahan-dahan akong tumingin ulit sa pagkain. Doon ako nanlamig. Yung kanin, naging lupa. Yung karne, gumagalaw na parang may mga uod. Yung sabaw, parang malapot na putik. Para akong kinuryente sa gulat, pero pinigilan ko ang sarili kong sumigaw. Ramdam ko na kung magpapanik ako, may mangyayari na hindi ko na makokontrol na. Dahan-dahan akong napatingin sa paligid. Napansin kong tahimik na. Yung mga tao na kanina'y nagtatawanan, nakatingin na lahat sa akin. Walang emosyon ang mukha nila. Walang nangiti. Walang galaw. Parang sabay-sabay silang huminto para lang titigan ako. Pre,